Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Nalalagay sa panganib ngayon ang San Miguel Beermen dahil ang makakatapat nila sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Matapos malubog sa 0-5 win-loss record nung umpisa ng elimination round, unti-unting bumangon ang koponan ni Coach Yeng Giao at nasungkit nila ang 6 na sunod-sunod na panalo para makakuha ng slot sa playoff mga idol. Sa 5 talo ng Elasto Painters, 2 doon ay galing sa pagkatalo sa sister teams na SMB at Barangay Ginebra. Alam naman natin na mainit sa mata ni Coach Yeng Giao ang 2 powerhouse teams na yun dahil sa mga lopsided trades na ginawa nila kaya nasira ang imahe ng liga. Ang isa pa sa kinakagalit ni Yeng Giao ay ang hindi patas na tawagan ng referee sa tuwing maglalaro ang SMC teams kalaban ng mga independent team na kagaya nila mga idol. At dahil nga ang San Miguel ang unang makakatapat ng Rain or Shine sa quarterfinals, panigurado na dadaan muna ang Beermen sa butas ng karayom bago sila makapasok sa semifinal round. Twice na bit ang SMB laban sa Elasto Painter pero siguradong magkakaroon ng palitan ng mukha sa seryeng ito. Nakahanda na din ang mga bataan ni Yeng Giao para pabagsakin ang powerhouse team na SMB at pipilitin nila muling makabalik sa PBA Finals matapos ang isang dekadang tagtuyot sa championship mga idol. Para naman sa SMB, malakas ang pananalig nila na sila ang unang makaka-advance sa semifinals dahil kumpleto na muli ang kanilang lineup. Matapos kasing makabalik galing injury sina Terence Romeo at Junmar Fajardo. Na-activate na din si Muscleman Vic Manuel matapos ang ilang buwang pagkaka-sideline dahil sa injury. Ngayon lang ata unang masisilayan ng kumpletong lineup ng SMB matapos ang mga blockbuster trade na ginawa nila. Dito masusubukan ng determinasyon ng Rain or Shine na magwagi sa isang napakalakas na roster ng San Miguel. Kailangan din nilang pigilan ng super import ng SMB na si Benny Boatwright. Samantala, sinabi ni Yeng Giao na susuportahan daw niya sa playoffs ang kapwa independent team na Phoenix Super LPG. Bibihira lang na mangyari na ang 2 independent teams ay malalagpasan ng quarterfinal round at may pag-asang makapasok hanggang PBA Finals. Sa mga nakaraang taon kasi, palagi na lang SMC at MVP teams ang nakaka-advance sa finals dahil nawala na ng pagkakataon makipag-compete ang ibang independent teams kagaya ng Terra Firma at Blackwater, dahil inagawan sila ng mga superstars na lalong nagpahina sa kanilang lineup. Nakakapagtaka naman na hindi nabanggit ni Yeng Giao sa kanyang interview ang Northport Batang Pier na considered as independent team mga idol. Madami na din kasi ang nakakaalam na ang Northport at SMC ay may malaking koneksyon sa isa't isa. Sa Northport kasi palaging nakikipag-trade ang Ginebra at SMB kapag may gusto silang kunin na magaling na player. Pati nga ang pagsuporta noon ng SMC sa Letran Knights at ngayon naman ay sa UST Growling Tigers ay kaduda-duda din mga idol. Si Coach Bonnie Tan at Pido Harencio na nag-coach sa Letran at UST ay parehong magkasama sa koponan ng Northport. Ang 2 coach na ito ay sinuportahan ng SMC na pinamumunuan ni SMC Sports Director Al Francis Chua. Kaya naman hindi na kino-consider ni Yeng Giao na independent team ang Northport. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!